food reviews. On this episode, magsusubok tayo ng pagkain dito sa Botiju. Alamin natin ang pagkain nila. So if you're excited to watch this video, don't forget to subscribe to my channel and follow my social media accounts. Tara! Nagtungo ako kasama si Crisan at Jury sa Ayala Feliz para subukan ang Botiju. Ang Botiju ay kilalang Japanese restaurant hailing from Osaka at nag-ooperate na sila sa bansa nila noong 1946 at nagkaroon din sila ng branch dito sa Pilipinas. Kilala ang kainan na to sa kanilang legendary okonomiyaki at nagsoserve ng mga authentic Japanese specialties from the different parts of Japan. Currently, meron silang promotion na nakipag-collaborate sila sa Attack on Titan. At since big fan ako ng Attack on Titan, hindi na ako nagdalawang isip na pumunta sa lugar na to. At umorder na kami. At in-order ko dito yung kanilang signature dish na Mikasa's Creamy Tomato Shrimp Ramen. At kapartner nito ang Mikasa's Pink Mix Juice. At dun sa kanyang ramen, na-intriga ako kasi gumamit sila ng tomato shrimp. At medyo kakaiba sa paningin ko tong ramen na to, kaya nag-atubili akong i-order to. At the same time, big fan ako ni Mikasa, kaya talagang siyang pinili ko sa menu na to. Bukod doon, umorder din kami ng Hokkaido style grilled barbecue, then ang kakigare, tempura, yuzu salt ramen, at katsudon. At isa-isay natin tong reviewin. Tikman na natin si Mikasa. Ito siya. Grabe ah. Huwag kang bastos! Taste the soup. Doon sa kanilang Mikasa's Creamy Tomato Shrimp Ramen, ang masasabi ko dito ay napaka out of this world ng lasa. Hindi ko mawari yung mixture ng tomato at yung pagka-creaminess ng ramen. I mean, for me, parang hindi siya bagay, to be honest. Kahit favorite kong character si Mikasa sa Attack on Titan, pero to be honest with you, I'm not a fan of this dish since for me yung asim ng tomato ay nananaig doon sa ramen at na-overpower niya yung creaminess ng ramen, and that makes turn off nung taste nung ramen. So kahit din yung mga kasama ko ay sinabi rin yung same sentiments nila na hindi talaga masarap yung ramen, and I agree with that kasi talagang hindi siya talaga match dun sa mixture ng lasa. So siguro sa amin yun, sa panlasa namin. Yung noodles, ang masasabi ko naman ay sakto lang, hindi siya ganun ka-special, hindi naman din ko masasabi na pangit, kaya saktong-sakto lang yung noodles. Doon naman sa Mikasa's Pink Mix Juice, ito talaga ang sarap. Napaka-refreshing ng lasa. Gusto ko yung fruitiness ng lasa ng juice. At the same time, yung may pagka-watery siya, kaya lubos ko siyang na-enjoy. Kung tutuusin, parang siya yung nagsalba dun sa Mikasa's dish. Kasi nga yung main dish ng Mikasa ay talagang hindi ako nasiyahan, pero itong juice niya ay napakasarap, kaya thumbs up ako dito. Pink na pink. I love Mikasa. Doon naman sa Hokkaido style grilled barbecue, ito talaga yung best seller ng Botiju at talagang masasabi ko na ito ay napakasarap. Yung pagkakaluto ng barbecue ay saktong-sakto. Hindi overcook, hindi rin undercook. At manamis-namis yung barbecue at I totally enjoyed it. And
pagka hinalo mo siya sa kanin, talagang nagko-complement siya. At napaka-tender nung meat, kaya panalo siya. At medyo manamis-namis, kaya sobra ko siyang na-enjoy. And yung rice din mabigat sa tiyan, at dahil I don't know if this is a Japanese rice, but I like it. Talagang maliit lang na serving yung in-order ko, pero talagang lubos akong nabusog. Doon naman sa kakiyage tempura, ang masasabi ko dito ay napakasarap din. At gusto ko yung pagkakaluto ng tempura at saka yung breading niya, napakaganda. At saka napaka-chewy ng tempura. E pagka-savory siya, kaya I like it. And gustong gusto ko yung lasa. At pag dinip mo siya sa sauce, talagang mas nabubuhay yung lasa at saka hahanap-hanapin mo. Sinubukan naman ni Jury ang yuzu salt ramen. At ang masasabi niya dito, yung yuzu salt ramen ay napakaalat. Siguro nga dahil dun sa pangalan pa lang, salt ramen, so may idea ka na kung ano magiging concept ng ramen na to. But it exceeded our expectations, since nga sabi niya parang tubig alat talaga yung lasa at talagang hindi niya masyadong na-enjoy. And we're just being honest here dun sa pagkain na to, and actually isa to sa mga hindi namin na masyadong type na dish dito sa Butiju. And then last but not the least, ang katsudon. Nakakagulat actually yung serving kasi napakadami pala niya. And ako rin ay tumikim nung kanilang katsudon, at ang masasabi ko dun sa kanyang katsudon ay napaka-tasty nung katsudon itself. Balance yung sweetness at saka yung saltiness niya, kaya panalo siya. At when it combined with the rice, talagang masasabi kong mabubusog ka. Medyo mabigat siya sa tiyan, kaya panalo rin siya. So overall, okay yung katsudon, at talagang sa halagang 400 pesos ay masasabi ko ng sulit na din siya. Overall, ang masasabi ko dito sa kainan na to ay just right lang. May mga dish lang hindi namin talaga na-enjoy, kabilang dito yung ramen. At pansin ko sa kainan na to is hindi na masyadong specialty yung ramen, as yung most of the ramen nila ay maalat at hindi masyadong malasa. But hindi pa naman natin na lubos na na-explore ang kanilang full dish, but so far yun yung na-judgment ko. And then pagdating naman dun sa mga ibang putahe nila, masasabi ko na specialty nila yung rice dishes, dahil dun talaga mo masasabi na napakasarap ng kanilang mga pagkain. So, ang i-rate ko dito sa kainan na to ay 3 out of 5. Alright, so that was all for the video for today, and let me know in the comment sections ano ang masasabi nyo sa kainan na to. Feel free to comment down below. If you like this video, don't forget to send a thumbs and consider subscribing. Magkita-kita tayo sa susunod na episode ng Food Reviews. This is Ian, signing off. Rock on,